Anak na babae, palakihin mo pa ang May. Walang magpapakasal sa'yo bilang asawa. Kailangan mo lang maging kabalyera ng hukbo. Ayon sa aming salinlahi sa pamilya Lin, lahat ng mga anak ng pamilya Lin, pagdating nila sa edad na adulto, kailangan nilang pumili ng asawa at magtayo ng lupa. Para sa pamilya ko, Lin, magpapalago. Alam ng mga nanood ng 1 o 2 season ng mga ama namin. Noong sinaunang panahon, ang mga bachelor ay sobrang desperado para mapunan ang kanilang pangangailangan. Hindi lang ako nag-asawa ng 3 babae ng sabay-sabay, kundi ginamit ko pa ang modernong karunungan para gawing pulbura ang isang lupa na walang pakialam sa akin noon. Hindi lamang niya armadong mga tao sa New Bay Village, kundi dinala rin ang buong nayon patungo sa mas magandang buhay. Dahil dito, pinansin siya ng malalayong pinsan ng orihinal na may-ari. Hindi lang niya gustong agawin ang aking pangalawang asawa bilang alilang babae, kundi gusto rin niyang ipagawa sa akin ang paglinis ng kanyang sapatos. Bilang isang tao na nabuhay ng 2 beses, ngayon ay ituturo ko sa mga katutubong ito ang isang aral. 3 dekada sa kanlurang bahagi ng ilog. Huwag maliitin ang kabataan sa kahirapan. Ginoo, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Sa tingin mo ba, malayo ang nilakbay ko para lang magbiro sa'yo? Gawin mo ito ayon sa plano sa abot ng iyong makakaya. Kung magugustuhan mo ako, hindi problema ang pera. At saka, maaari kitang kunin sa aking tahanan. Bilang aking pribadong panday. Naiintindihan na ni Xiao Laoming ang ibig sabihin ni Lin Gongzi. Sa hinaharap, tiyak na makikisalamuha sa bakal. Sanay na sanay ang matandang panday sa paggamit nito. Ang panday na ito ay maaasahan. At tiyak na mapagkakatiwalaan. Kailangan siyang isama dito. Sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Uunahan ko na ang pag-alis. Babalik ako sa iyo mamaya. Ay, Ginoong Lin. Sa wakas ay nandito ka na. Hindi ko akalain na magiging sikat ako ngayon. Hindi ko pa nakikita ang 2 bantay na ito noon. Ngunit nakakagulat na kilala nila ako. Nasaan si Ginoong Q? Huwag ka nang magtanong pa, Ginoong Lin. Dito na kayo pakiusap. Ginoo Lin, sandali lang po. Ito ay aming karaniwang proseso. Kailangan munang mag-imbestiga. Pakisuyo na rin po. Alam ko na darating si Q Guangri ng ganitong paraan. Noong huli, ginamit ko ang bamboo tube para itutok sa noo ni QE. Siguradong nakapagbigay din ito ng malaking epekto kay Q Guangri. Nakapagbigay din ito sa kanya ng kamalayan sa panganib ng baril na gawa sa kawayan. Ano itong 3 bahagi ng kawayan, Ginoong Lin? Oh, ito. Noong nakaraan, sumakit ang likod ko. Itong mga bahagi ng kawayan ay espesyal na ginagamit para suportahan ang likod. Lanan, hindi naman ito ipinagbabawal, di ba? Ang mga bagay na ito ay para sa pagkakataong ito. Regalo para kay Ginoong Gobernador. Hindi ito isang mapanganib na bagay. Ay. Hahaha. Ang abang silinyon ay bumabati kay Ginoong Q. Hahaha, Ginoong Lin, huwag ka nang maging formal. Hindi ba't napag-usapan na nating magkaibigan tayo? Bakit ka pa rin sobrang magalang? Isang marka ay isang marka. Ikaw ay huwes na Ginoo. Kailangan pa rin ang mga patakaran. Haha. Nakita ba ng lahat ng mga Ginoo? Bagamat si Ginoo Lin ay isang anak na labas sa pamilyang Lin, siya rin ay isang taong may paningin. Mula ngayon, huwag kayong manakit kay Ginoo Lin, alam nyo ba? Lene, si Ginoo Lin at ang batang babae na ito ay sumama sa inyo noong huli. Hindi pa ako nakakakilala. Ito po ang aking ikalawang asawa, si Yuan King. Yuan King? Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Normal lang nakilala ng mga kasama ang aking anak na babae. Dati akong tagapayo sa pambansang akademya. Nahuli ako ng pamilya Lin dahil sa kasalanang rebelyon. Upang makaligtas, nagpakasal ako sa aking asawa. Ay, ganoon pala. Hindi ko akalain na ang ikalawang ginang ay may ganitong malaking pinagmulan. Kaya naman pala si Ginoo Lin ay napakamaalam at kalmado sa paggawa ng bagay. Nalaman ko na may isang taong nakatulong sa likod niya. Tatay, huwag ka nang nakatayo dyan. Mabilis, ipasok na si Ginoo Lin sa upuan. Ginoo Lin, maupo na po kayo. Ginoo Lin, maaari mo bang sabihin sa akin, paano mo napalaya ang mga isnayan noong gabing iyon? Para malaman din ng lahat. Hindi pa alam ni Ginoong Q na ang ikatlong ginang ay may mataas na kakayahan. Kahit na tinulungan ko ang mga elite ng pamilya Lin, natalo pa rin kami sa kanyang mga kamay. Oh, paano ko narinig? Nasa gabing iyon ay may patuloy na kulog sa New Bay Village. Ang lahat ng aking sinasabi ay totoo. Kung hindi ka naniniwala, Ginoong Q, wala na akong magagawa. Ikaw, ikalawang kapatid, masyado kang walang galang. Paano ka mangahas na ganyan ang asal sa Ginoong Prefect? Masyado namang nakikialam si Kuya. O baka naman masyado kang nasanay sa magandang buhay sa Taoyuan Town. Ikaw, narinig ko na ang tungkol sa bagong pinuno ng New Bay Village, na may kakaibang ugali. Hindi ko akalain na sobrang init ng ulo niya. At saka, nakipag-usap ako kay Ginoong Q. Kailan ka naging karapat-dapat na makialam, ikaw na isang maliit na opisyal. Din yun, sa kabila ng lahat. Ako pa rin ang iyong nakatatandang kapatid. Hindi ka marunong rumespeto. Hayaan mong isipin ng iba na ang pamilya Lin ay nag-aalaga ng mga tao na hindi marunong rumespeto. Ang kapatid kong ito ay sobrang pinalaki sa pamilya Lin.
Kaya't sana huwag magalit si Ginoong Q. Talagang hindi kasing galing si Lin Xuan kumpara kay Lin Yon. Walang dapat ipag-alala, Ginoong Lin. Tara, uminom tayo. Hahaha. Ginoo Q, hindi maganda ang pakiramdam ng maliit na tao. Kaya't magpaalam na siya. Year, dalhin mo siya sa ibaba para magpahinga. Opo, itay. Asawa, huwag kalimutan ang mga mahalagang bagay. Oh. Ginoong Lin, anong nangyayari dito? Nagtakda ang Ginoo ng salu-salo para sa tagumpay. Natural na hindi pwedeng dumating ang mga karaniwang tao na walang dala. Narito, Ginoo, ang laman nito ay mga bagay na ginawa ko. Tawag dito ay pabango. Ito ay ginawa ko mula sa natatanging bulaklak ng mandragora sa Newbing. Mas mabango ito ng 100 beses kaysa sa mga sachet. Kung gagamitin ng matagal, makakapagpasigla at makakapagpahinga. Makakatulong sa mga problema sa pagtulog. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Lin. Paano nagagawa ang ganitong mabangong bagay? Ang proseso ng paggawa ng pabango ay isang lihim. Hindi ito maaring ipaalam. Ngunit ang kahon ng pabango na dala ng isang karaniwang tao ay para sa inyo at sa mga kapwa ministro. Maaari itong ibigay sa mga babae sa inyong tahanan. Salamat, Ginoong Lin, walang duda. Kamakailan lang ay nagrereklamo ang misis ko na gusto niyang pumunta sa Yanjing upang bumili ng amulet. Talagang napapanahon ang pabango mo, Lin Gongzi. Hahaha. Lin Yon, sumunod ka sa akin. Lin Yon, talagang nakagawa ka ng magandang negosyo. Sa tulong ng koneksyon ng opisyal na ito, ipakilala mo ang iyong sariling reputasyon. Huwag ka munang magalit, Ginoo. Talagang nagkaroon ako ng kaunting masamang intensyon sa pagpunta ko rito. Ngunit dahil naglakas loob akong harapin ka. Siyempre, hindi kita pababayaan. Ituloy mo. Sabi nga, ang tao ay namamatay para sa kayamanan. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Kahit na ako, si Lin Yon ay isang maliit na pinuno ng Newbing Baryo. Ngunit hindi rin kontento sa pagiging karaniwan. Kaya't gumawa ng pabango. Naghahanap ng paraan para makabenta. At kumita ng kaunting pera sa Yochen. Kung handa kang tumulong, tiyak na makakakuha ka ng malaking gantimpala. Ganoon pala. Sabi ko na nga ba, hindi basta-basta ang batang ito. Nagsimula lang ito sa paikot-ikot. Sa totoo lang, para ito sa pera. Kung matutulungan lang ng matanda, kakayanin nating kumita. Sa oras na yon, hati-hati tayo. Si Q Guangri ay sigurong hindi papayag sa 50-50. Maaaring pa rin ang 60-40. Pero ang sagot niya sa puso ay 30-70. Dahil kailangan mo ng tulong mula sa akin. Kaya't hatiin natin ito sa 37. Kahit na ikaw ang nag-imbento ng pabango na ito, kailangan mo pa ring tapusin ang paggawa nito. Ngunit kung walang pahintulot mula sa akin, kahit na ibigay mo ito ng libre, masisiguro kong walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na kunin ito. Kaya't ang 3 bahagi ay sapat na. May katwiran ang mga matatanda. Ngunit ang mga karaniwang tao ay may maikling pananaw. Sige, ganito na lang. Magbibigay ako sa iyo ng isang tindahan sa Yochen. Kapag handa na, maaari mo nang simulan bukas. Mukhang nagkamali po kayo, Ginoo. Ano po ang pagkakamali? Hindi ba't gusto mong magbenta ng pabango sa Yochen? Tama, gusto kong magbenta ng pabango. Ngunit ang pabango kong ito ay para lamang sa mga mayayaman at kilalang tao. Hindi ito ibinebenta sa karaniwang tao. Sigurado ka bang ito ay simpleng pagbebenta ng pabango lamang? Bagaman ang pabango ko ay hindi isang espesyal na imbensyon. Hindi rin ito kayang bilhin ng karaniwang tao. At saka, kailangan mong makipag-ugnayan sa mayayaman para mas kumita ka pa. Hindi ba ayaw ng mga matatanda? Sige, walang problema. Sumasang-ayon na ako. Maraming salamat sa pagtanggap, matanda. Huling-huli na ang oras. Ako na po ay magpapaalam. Lanan. Pasok. Tatay. Gabi na ganoon. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Tatay, si Lin Yon ay sobrang arogante sa araw. Hindi ka man lang nagagalit. Bakit ka magagalit? Mukhang mayabang si Lin Yon. Pero sa totoo lang, may pakundangan siya. Tatay, ito ang 500 tael ng pilak na ipinadala ni Lin Xuan. Nais niyang, huwag nang tumanggap ng kanyang pilak pagkatapos nito. Bukod dito, ibalik din ang 500 tael ng pilak na ipinadala niya dati. Hindi na niya kailangang gampanan ang tungkulin ng opisyal. Dahil siya ang pinuno ng Taoyuan Town. Mas mabuting gampanan na lang niya ang kanyang tungkulin bilang pinuno. Tatay, may sinabi ba si Lin Yon sa'yo? Bakit ka bigla ang nagbago ng isip? Dahil lang ba sa ako ang tatay mo? O dahil sapat na ba ang pagiging gobernador ng New City? Napatunayan na, si Lin Xuan ay isang walang kwentang tao. Hindi kayang tanggapin ng New City ang batang ito. Sa hinaharap, iwasan mo na ang ganitong tao. Makipag-ugnayan ka na lang kay Lin Yon. Malaki ang pakinabang nito sa'yo. Naiintindihan na ng bata. Ngayon ay magpapaalam na ako. Tinanggap ba ng Ginoo? Hindi tinanggap ng tatay mo ang iyong pera. Sa halip, ibinalik pa ang naunang 500 tael sa'yo. Mula ngayon, hindi ka na pinapayagang pumasok sa Yochen. Kung hindi, walang awa sa pagpatay. Anong nangyari kay Ginoong Q? Bakit bigla kang ganyan, Ginoo? Si Lin Yon ba ang nagsalita ng masama tungkol sa akin? Hindi ko alam kung nagsalita siya ng masama. Wala ring sinabi ang tatay ko. Pero sa totoo lang,
Dahil sa iyong ipinakita sa salu-salo kanina. Wala kang kakayahan kumpara kay Linyon. Sa huli, dahil nagawa mo na rin akong tulungan noon. Huwag mong guluhin si Linyon. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi kita pinayuhan. Ginoong Q, parang aso akong naglilingkod sa iyo nitong mga nakaraang panahon. Ngayon gusto mo na lang akong itaboy. Para sa akin, isa kang aso. Tama ang pagkakaalam mo sa sarili mo. Bigyan kita ng kalahating oras. Umalis ka na agad sa Yucheng, kung hindi, dinen. Linyon, maghintay ka lang sa akin. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Ginoo, napapansin ko na palagi kang nakangiti sa daan. Mukhang naging matagumpay ang negosasyon natin. Medyo ganoon, pero ang importante, handa tayo ng maayos. Ano na ang susunod nating gagawin? Siyempre, magtatanim tayo. Di ba nagkakamali tayo? Hindi ba mas dapat nating maghanda muna ng mas maraming pabango? Alam mo ba kung ano ang tinatawag na gutom na distributor? Ngayon, ibibigay namin ang lahat ng pabango. Sa mga opisyal na sakop ng Yucheng, sila ay mga matatandang lalaki. Siguradong hindi nila gagamitin ang pabango. Bumalik sa bawat tahanan. Siyempre, ibibigay ito sa mga paboritong babae. Maghintay ng ilang panahon. Hayaan ang mga babae na lubos na maunawaan ang kagandahan ng pabangong ito. Siyempre, kusa silang hihingi upang bumili. Ganun pala yon. Pagdating ng panahon, isang tao ang magsasabi sa 10 at ang 10 ay magsasabi sa 100. Hindi na namin kailangang magpakilala. Para lang mailabas ang pangalan ng pabango. Mukhang ang asawa ko ang pinakamahusay sa negosyo. Haha, saka, noong nakaraang beses, nakuha na nila ang mandrake mula sa Kaubak Village. At sa paligid nito, kailangan pa ng oras para muling tumubo ang mga bulaklak. Iniisip lang nila ang pera. At nakalimutan na wala pang raw na materyales ngayon. Inayos ni Zeng Yuli na ipasok muna ang mga kagamitan sa imbakan. Unahin munang itago ang mga ito sa cellar. Hindi ba direktang hahatiin ng publiko sa mga kawal? Huwag muna masyadong ipaalam. Sa mga panahong ito, tiyak na may mga opisyal na magpapadala ng tao dito. Hindi maganda na makita nila ang mga kagamitan. Mag-practice lang kayo ng normal sa inyong mga mata. Ikaw ang Ginoo. Makabalik ka rin pala. Akala ko magpapalipas ka ng gabi sa Yucheng. Sundan mo na lang ako. May kailangan akong ayusin na gawain. May problema ba si Ginoong Lin? Ganito sa ngayon, araw-araw sa aming baryo. Ilang tao lang ang nakakapagtrabaho. Humigit kumulang 230 katao. Ganoon, kasalukuyan tayong nasa panahon ng tagsibol at tag-init. Nais kong hikayatin ang mga kababayan na magtanim ng mga butil. Para pagdating ng taglamig at bumagsak ang malalaking niebe, mayroon tayong pagkain na magagamit. Dapat ay mayroon ka ng kaalaman tungkol sa kapaligiran ng Nyubekong baryo. Ang lupa sa paligid ay tigang. Walang anuman ang maaaring itanim na mga pananim. Lalo na't ang Nyubekong baryo ay tuyo sa buong taon. Sa buong taon, kakaunti lang ang mga pagkakataon na bumaba ang bilang. Kaya huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi mo na kailangang mag-alala. Yung mga hindi magagawa ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya, Linyon. Unahin mo na ang paghahanda para dito. Pagdating bukas, personal naming titignan kung ano ang kalagayan. Ginoo, talagang plano mong magtanim ng lupa. Tama ang sinabi ng dating punong barangay. Talagang hindi maganda ang lupa sa bukirin ng baka. Sige, sabihin mo kung bakit hindi maganda. Di na kailangang sabihin pa. Una, tuyot ang lupa sa bukirin ng baka. Parang buhawi ng buhangin. At may kakaibang amoy pa. Kahit ang mga damo ay hindi tumutubo. Paano ka pa magtatanim ng palay? Yung mga bulaklak na mandrake ay dahil sa kanilang katatagan sa tagtuyot. Ang tuyong lupa ay nagpapakita na. Sa isang banda, hindi nakakapit ang lupa sa tubig. At dagdag pa, kakaunti ang ulan. At yung sinasabi mong kakaibang amoy. Dahil ang Baka-Baka Village ay sadyang asin at alkali na lupa. Pero hindi naman imposible ang mga problemang ito na malutas. Pakikinggan ka ni Ginoo sa sinasabi mo. Parang meron ka ng solusyon. Siyempre kung hindi talaga masusolusyonan. Bakit pa ako magtatanim ng mga pananim? Ang galing mo talaga, Ginoo. Parang sayo lang. Kahit anong problema, hindi ka natitinan. Kaya mong lutasin. Haha, hindi mo ba narinig ang isang kasabihan? Basta't hindi bumabagsak ang isip. Mas marami ang solusyon kaysa sa mga problema. Ate Wuyu, pwede bang ipahiram mo sa akin ang asawa mo ngayong gabi? Haha, Wanking. Huwag mo sanang sabihin. Ako na rin ngayon ang asawa ng asawa mo. Ngunit palaging may pangalan ngunit walang laman. Kaya't iniisip ko. Sige na, naiintindihan ko na. Ngunit kailangan mo munang batiin ang iyong asawa. Hey, bakit hindi niyo ako tinatanong? Ikaw ang pangatlong kapatid. Kaya't natural na nasa huli ka. Kung hindi, simulan na natin sa pangatlong kapatid ngayong gabi. Nagkamali si Ate Wanking. Hindi iyon ang ibig sabihin ng nakababatang kapatid. Ang sinasabi ko ay pag-usapan natin ito. Kung malaman ito ng asawang lalaki, baka hindi siya maging masaya. Bodong bata. Bakit hindi ka pa lumabas at maghintay? Kung bumalik na ang asawang lalaki, tingnan mo kung makakapagsalita ka pa. Oo. Anong ginagawa mo, batang ito? Hindi mo ba alam na nakakatakot ang tao? Yung Ginoo, pwede mo bang pumunta sa kwarto ko? May kailangan akong sabihin sa'yo. Bakit? Pwede mo namang sabihin ng direkta. Walang tao dito ulit. Ay naku, hindi pwedeng sabihin dito. Sumama ka na lang sa akin. Ay. Wanking, ano nang gagawin mo? Wanking, huwag mong pahirapan ang sarili mo.
Totoo, hindi kita pipilitin na gawin ang isang bagay na labag sa iyong kalooban. Sino bang sinabihan ni Wuyu kanina? Hahanapin ko siya ngayon din. Huwag kang umalis, hindi si At Wuyu. Kusa akong pumayag. Mahal, hayaan mong maging babae mo ako. Tanggapin mo ako. Bakit ka nagmamadaling bumangon? Ayaw mo ba akong samahan pa ng mas matagal? Takot ka ba talaga sa akin? Hindi naman ako tigre na kumakain ng tao. Sinasadya mo bang ipahiya ako, ha? Sino bang nag-alis ng walang paalam? Kagabi lang ako nawala ng sarili sa'yo. Pero wala ka man lang ipinakita. Alam kong abala ka, pero kahit gaano ka kabisi. Kailangan mo rin akong bigyan ng kapanatagan ngayon. Sige, susundin ko ang gusto mo. Mahal, maganda ba ako? Ikaw ang pinakamaganda. Iyan eh, sinungaling. Sigurado akong iniisip mo na si Ate Wuyu ang pinakamaganda. Kung hindi, bakit lagi akong pinapapagsalita? Hindi mo ba alam na maselan ang isip ng mga babae? Dati, mayroon tayong kasunduan bilang patunay. Walang pahintulot mula sa ikalawang ginang. Kahit pabigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko kayang ipahayag ang nararamdaman ko sa'yo. Ikaw na ang kanya. Sasabihin mo pa ang ganyang mga bagay. Ikaw, walang pusong masamang tao. Wanking, huwag kang umiyak. Bakit ako naging walang pusong tao? Ano ang plano mo sa akin sa hinaharap? Sisikapin kong alagaan ka ng mabuti sa hinaharap. Mahalin ka. Hindi kita bibigyan. Lene, kagaya mo, si Wuyu at si Una. Lahat kayo ay aking mga ginoo. Sa hinaharap, kayo ang magiging pamilya kong magdadala ng buhay para sa akin, si Linyon. Magpakatotoo tayo sa isa't isa. Dapat mong maging mabuti sa inyo bilang asawa. Kung hindi, sayang lang ang pagiging anak. Ayos na rin yun. Maliit na gutom na pusa. Matagal na akong nakipag-ayos sa matandang leader ng nayon tungkol sa pagtatanim. Sa susunod, ayusin ko talaga ang gulo mo. Talagang nakakabless ang asawa ko. Maganda rin ang pakiramdam ni Wanking, di ba? Ahem, anong sinasabi mo? Paano mo nasabi yan bilang isang babae? Lene. Hoy, huminto ka. Linawin mo kung ano ang ibig mong sabihin. Ang nakakaalam sa akin ay ang Ginoo. Alam niyang nagugutom ako. Hindi akalaing maaga kang naghanda ng almusal. Ginoo. Magandang gabi ba kagabi? Ahem, Wuyu. Bakit ka nagtatanong ng ganitong boring na tanong? Ine, nagtatanong nga. Si Wanking ang nagtatanong sa'yo. You. Sige, mauna na ako. Hahaha. Ay, sayang naman ang ganitong kalawak na lupa. Kung talagang may paraan si Ginoong Lin, napakalaking kabutihan yon. Walang dapat ipag-alala. Ako na ang nagbanggit ng bagay na ito. Siguradong may paraan para masolusyonan ito. Ginoong Lin, hindi mo naman balak na gamitin ang tubig mula sa lawa para diligan, di ba? Sinubukan na rin namin ang paraang ito noon. Walang silbi. Siyempre, hindi mo ito maaring diligan ng direkta. Nawalan na ng sigla ang lupain na ito. Kahit gaano pa karaming tubig ang ibuhos, walang mangyayari. Lahat ay lulubog sa lupa. Ano ang gagawin natin? Ito na ang tanging paraan. Sino ang nagsabing ito ang tanging paraan? Kayo na lang ang magtipon ng 10 taga-baryo. Isama na rin ang mga kagamitan sa pagsasaka. Sige, maayos. Nandito na ang lahat, Ginoong Lin. Mga kababayan, ang baryo ng Nibi ay hindi pa rin makaalpas sa kahirapan. Hindi na makakain ang sariling ani dahil sa mahinang lupa. Pero since dumating si Linyon, hindi niya pababayaan. Alam ko na may mga nagtatanong sa loob ng puso ninyo. Kaya ayokong magpaliwanag pa ng sobra. Basta't naniniwala pa rin kayo sa akin. Makinig na lang kayo sa utos ko. Ngayon, alisin ang lupa sa pirasong ito. Ang lalim ay mga isang talampakan. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Ginoong Lin. Handa kaming maniwala sa iyo. Tama, marami kang nagawa para sa ating nyubang baryo. Lahat ito ay para sa kabutihan ng lahat. Sige, simulan na natin. Nagpapasalamat si Linyon sa inyong lahat. Sinubukan ko na rin dati ang paraan ni Ginoo Lin sa pagtatanim. Huwag muna kayong magduda. Noong una, simpleng pagtatanim lang ang ginawa niyo. Ngayon, hindi ko na kailangang panatilihin ang mga lupain ito. Hindi ko na kailangang panatilihin. Tama, walang saysay na panatilihin ang mga lupain ito. Wala na itong halaga. Kaya plano kong muling araruhin ang lupang ito na parang isang abandonadong lugar. Tunay na matalino si Ginoo Lin. Bakit hindi natin naisip ang ganitong paraan? Kung mamasa-masa ang lupa, ibig sabihin pwedeng pagtaniman ng pagkain. Wow! Ang saya, may lupa na tayo. Sa wakas, makakapagtanim na tayo ng pagkain. Haha! Maaga pa ang saya nyo. Makakakuha ng ganitong basang lupa. Tanging nagpapatunay na may pag-asa pa ang lupang ito. Ngunit kung gagamitin ito para sa pagtatanim ng butil, ay tila hindi pa posible. Naiintindihan mo ba? Ngayon, hindi na tayo mga estranghero. Dapat alam nyo na ako ay gumagawa ng itim na pampalakas, na nangangailangan ng isang uri ng sangkap. Yung buhangin sa bundok ng muso ng baka. Mayroon ding espesyal na tawag sa ganitong lupa, tinatawag na sulfur soil. Malakas ang alkalinity nitong lupa. Kahit anong tanim ang itanim dito, hindi ito titibo. Kanina, hindi ba sinabi mong may paraan ka? Sinasabi ko lang na hindi pa pwedeng magtanim ngayon. Hindi ko sinabing hindi na pwede kailanman. Hukayin ang lupang ito. Para lang sa eksperimento.
Kailangan kong ganap na baguhin ang lupain na ito. Upang muling gawing masagana ang lupa ng nyugan ng baka. Kailangan din ng matandang punong bayan ang tulong mo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lin. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan. Tulungan mo akong maghanap ng mga nabulok na prutas. O mga butil at iba pang mga halaman. Kailangan mo ng marami, kunin mo ang marami. Kahit na pumunta sa kalapit na nayon at sabihin, ayos lang. Kailangan ng marami. Gaano karaming pilak ang kailangan? Diretso ka na lang kay Yan. Para, report. Walang problema, Ginoo Lin, abangan mo lang. Yan. Anong kailangan niya sa mga bagay na yon? Hindi ko rin alam. Pero kung gusto niya, tiyak na may silbi siya. Ay naku, ang sakit. Ay. Ginoo. Ginoo, okay ka lang ba? Nais ko lang sanang magbiro. Hindi ko akalain na ganito ang magiging reaksyon niya. Pasensya na, mahal. Hindi ko sinasadyang mangyari yon. Gusto mo bang pumatay ng asawa mo? Hindi ko sinasadya. Ay. Oo na, huwag kang umiiyak. Mag-ingat na lang sa susunod. Ang delikado kanina, ha? Kung may mangyari sa asawa mo, magsisisi ka na. Ayos lang, wala namang masama sa akin. Sige na, kalimutan na natin ito. Lumapit ka at masahehin mo ako. Sobrang sakit na. Lanan. Ay naku. Ay, sakit. Huwag nang haplos, ganito na lang. Asawa, talagang humihingi ako ng tawad. Nang humihingi ng tawad, halika, patingin sa akin, palitan mo ang kabilang paa. Hey. Ay. Huwag nang paluin. Bakit hindi pa ako nagagalit? Ikaw na ang hindi makatiis. Tama, hindi ko na kaya. Anong sama ng loob mo? Sabihin mo, pakinggan ko. Kung ako ang nagkamali. Ayos lang, babaguhin ko. Yan edi syempre. Sinasadya mo talagang mang-api. Akala mo ba hindi ko alam? Noong dinala mo si Ate Wan King sa Yocheng, hindi mo ako dinala. Syempre, hindi ako galit kay At Wuyu at At Wan King. Hindi naman ito malaking bagay. Bakit ka nagagalit? Tatanungin kita. Ikaw ba ay pupunta na sa pag-atake sa bayan ng Taoyuan? Tama. Ito ay isang bagay na darating. Bakit hindi mo ako isasama? Anong isasama kita? Naghahanda lang ako na pumunta. Hindi pa ba tayo pupunta? Sige, tanungin kita. Sasama mo ba ako kapag umalis ka? Pag-usapan na lang natin kapag aalis na. Sa ngayon, imposible ang kumilos. Anong? Nakalimutan mo ba kung paano ko kayo tatlo inatasan? Kung paano ko kayo hinati-hati? Lene, mukhang sobra ang iyong enerhiya. Kapag naayos ko na ang lupa, pwede ka nang mag-alaga ng hardin. Sa susunod, ang mga bulaklak na gagamitin sa pabango ay ipapasa ko sa'yo. Bakit, inaapi mo ba ako? Inaapi kita. Sino bang nagsabi na hindi ka marunong? Ginoo, ano po ang ibig sabihin ng sinabi mong pagpapabuti ng lupa? Hindi ka ba pumunta sa lupa para tingnan? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ganoon ka walang pag-asa ang lupa sa Newbay Village. Nakaayos na ako. Ang matandang punong barangay ang maghahanda ng mga kailangan ko. Maghintay lang kayo at makikita nyo. Maging mabilis kayo. Ilipat nyo lahat ng gamit sa bakuran. Nakahanda na ang lahat para kay Ginoo Lin. Ginoo, palagi namang amoy kabaho ang mga plano mo. Walang normal na plano ba? Amoy kayo, hindi nyo alam. Yung mga amoy na ito, nabubulok at masangsang. Pero mga yaman ito. Itong mga bagay na ito, makakatulong para bumalik ang fertilidad ng lupa. Ginoo, bahala na ang mga taga-nayon sa mga gawaing mabibigat na ito. Ikaw ang pinuno ng ating nayon. Huwag kang masyadong mapagod. Gusto ko rin sanang ipasa ito sa inyo. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Ito ang ginawa ko. Ito ay tinatawag kong organikong pataba. Ilagay ito dito ng ilang araw. Mawawala ang amoy ng asupre dahil sa amoy ng nabubulok. Tingnan mong mabuti. Sa ngayon, ikaw na ang bahala sa pagpapabuti ng lupa. CJ. Pumunta ang matandang punong barangay para kumuha ng mga lumang, hindi na magagamit na mga kumot. Itabon mo ito ng organikong pataba. Bakit kailangang takpan ni Ginoong Lin ang mga lupain ito? Kailangan ng partikular na kalagayan para makabuo ng organikong pataba. At hindi rin pwedeng masyadong mababa ang temperatura. At hindi natatakpan ng lupa ay matutuyo. Ito ang unang beses kong marinig. Maaari palang ganito ang pagpapabuti ng lupa. Anong ginagawa mo, Ginoo? Hindi ba pwedeng ilipat ang organikong pataba? Ang lakas ng amoy. Iwanan na lang dito sa bakuran. Paano pa tayo makakapagpahinga? Kaya nga, Ginoo, napakalaking bagay nito. Bakit hindi mo kami tinanong? Lahat ng ito ay purong natural na pataba. Walang masama sa katawan kung masyado itong naamoy. Magtiis na lang kayong dalawa. At saka, hindi ko sinasabi sa inyo. Matuto kayo mula sa malaking Ginoo sa hinaharap. Kailan ka pa nagreklamo sa ginang? Sino ang nagsabing ayaw ko? Itong lugar na tinitirhan natin ay napakabaho dahil sa'yo. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Huwag kang mahawa sa kanila, Wuyu. Tara, huwag na tayong makipaglaro sa kanila. Bumalik na tayo sa kwarto. May isang bagay akong gustong itanong sa'yo. Sagot mo ako ng totoo.
Bakit kailangan pang bumalik sa kwarto? Hindi pa madilim. Kung pagtawanan ako ng batang iyon, hindi kita patatahimikin. Huwag mong ilihis ang usapan. Tinanong kita kung bakit biglang naghanap si Enenenzi kagabi. Ikaw ang nag-ayos niyan, di ba? Kumain ako hanggang sa mabusog, kaya ko lang iniisip ang mga mura. Ginoo, si Wan King ay isang tunay na dalagang bayan. Maganda rin siya. Nakuha ka na siya. Kaya't dapat mo siyang alagaan ng mabuti. May ganito ka bang sinasabi? Ikaw ang aking pangunahing asawa. Wala ka bang kaunting selos? Anong silbi ng maghinala? Noong una, buong lakas niyang kinuha tayo tatlo. Hindi man lang tinanong ang nararamdaman ko. Bakit biglang nagtatanong ka ngayon? Yenan, wala naman. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Naramdaman ko lang na medyo malaki ang pagbabago ni Wan King. Medyo hindi ako mapakali sa loob ko. Ano ang hindi ka panipaniwala? Kagabi, siya ang kusang nag-alok na maglingkod sa kanyang asawang lalaki. Ako bilang pangunahing asawa, ay hindi maaaring tumanggi sa ganitong bagay. At saka, ang kanyang asawang lalaki ay nakapagpasaya. Sa mapagmataas na si Wan King na may buong puso, ay talagang isang malaking kakayahan. Ginoong Lin, Ginoong Lin. Ginoo at Ginang. Nasaan si Ginoo Lin? Nasa loob ang asawa ko at nakikipag-usap sa pangunahing Ginang. May kailangan ba? May tao sa labas para sa Ginoo. Si QE, anak ng kapitan ng bayan. Lumabas ka at makipagkita. Haha. Biglang bumisita si QE, asawa. Baka may masamang balak siya. Huwag kang mag-alala, ikatlong Ginang. Ang anak na lalaki ay nagpakitang gilas sa Yocheng. Nakatakot na niya ang mga tiwaling opisyal. Pati ang gobernador ay itinuturing na espesyal na bisita ang anak na lalaki. Hindi kayang magpakita ng lakas ni QE. Haha, si Ginoong Q ay naglakbay mula sa malayo. Hindi ka pa umabot sa pagtanggap sa akin. Sana'y patawarin mo ako. Napakabait mo, Ginoo Lin. Ikaw ay isang panauhin ng aming ama. Mas nakatatanda pa sa akin sa katungkulan. Huwag mo namang sabihin yan. Kung malaman ito ng tatay ko, siguradong hindi niya ako palalampasin. Bakit biglang bumisita si Ginoong Q? Baka may ipapagawa siya. Huwag sanang magkamali ng akala si Ginoong Lin. Alam ko na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan dati. Dahil kay Lin Xuan. Ngunit ngayon, ako ay narito sa utos ng aking ama. Upang humingi ng tawad kay Ginoong Lin. Umaasa akong mapagpatawad ninyo ako, Ginoong Lin. Huwag mo akong gawing katulad mo sa pag-isip. Ayaw kong pakinggan ang sinasabi ni Ginoong Q. Kailan ba tayo nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan? Tingnan mo ang isip ko. Tama si Ginoong Lin. Mali ako sa huli kong alaala. Ginoong Q, pakiusap, pasok ka na. Tingnan mo ang nayon sa likod ng baka dito. Kung paano nagbago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tunay ngang hindi nagsisinungaling si Ginoo Lin. Naayos niya ng husto ang New Bay Village. Una na akong magpapasalamat kay Ginoo Lin para sa aking ama. Para mapabuti ang buhay ng mga mahihirap na tao. Ginoo Lin, narito ang 500 layang na ginto. Bilang personal kong donasyon sa New Bay Village. Ginoo Q, ano po ang ibig sabihin nito? Kung makarating ka, malaking respeto na yan sa akin, Linyon. Kung magbibigay ka pa ng pera, mas lalo pa akong mapapahiya. Huwag mong isipin na ang pera ni Ginoo Lin ay para sa'yo. Alam ko namang hindi ka naman nagkukulang sa pera. Maraming salamat. Sa ganitong paraan, pasasalamat na rin sa mga kababayan natin, Ginoo Kui. Sige po, pakisuyo. Ginoo Kui, pakisuyo. Anong ibig sabihin nito, Ginoong Lin? Walang anuman, ito lang ang mga bagay na pinag-aralan ko dati. Ito ba ay materyales para gumawa ng itim na pulbura? Hindi, ito ay karaniwang lupa na nakabalot sa kumot. Pasensya na at napatawa ko si Ginoong Q. Hindi alam ng aking asawa ang mga asal. Walang problema, si Ginang Lin ay isang tao ring malaya. Ngunit bakit mo inilagay ang napakapangit na lupa sa loob ng bakuran? Dapat alam ni Ginoong Q na ang dahilan kung bakit mahirap ang New Bay Village ay dahil sa kakulangan ng kayamanan ng lupa na hindi kayang taniman ng mga pananim. Kaya't ang ginagawa ko sa mabahong lupa na ito ay nag-aalaga ng isang uri ng pataba na gagamitin upang mapabuti ang lupa. Talagang tao si Ginoong Lin na may malalaking plano. Talagang may ganitong kalaking determinasyon. Bakit hindi ka naniniwala, Ginoong Q? Hindi naman hindi naniniwala, kundi parang nakakagulat lang talaga. Ganito na lang, Ginoong Q, magpusta tayo, ano? Pusta ng anong bagay? Pusta kung makakapagtanim ako ng mga pananim sa lupa ng New Bay Village. Sige, kung interesado si Ginoong Lin. Kung ganon, susunod na lang ako sa utos mo. Sige, napagkasunduan na. Kung makapag-ani ako ng mga pananim sa New Bay Village, hindi ko na kailangan ang pera ni Ginoong Q. Kailangan ko lang na sumang-ayon ka na tulungan ako sa isang bagay. Anong bagay? Ay, hindi na kailangan magtanong pa, Ginoong Q. Hindi ko ipapagawa sa iyo ang labag sa prinsipyo. At saka, ito ay napakalaking bagay. Hintayin mo na lang, Ginoong Q. Napakaswerte ni Ginoong Lin. May 3 napakagandang asawang ganito. Lahat kayo, lumabas na. Gusto kong makipag-usap kay Ginoong Q ng mag-isa. Lanan. Dumating si Ginoong Q ngayon. Pero ano ang mahalagang bagay? Maaaring sabihin ng tuwiran. Talaga namang matalino at mapanlikha si Ginoong Lin. Tama. Dumating ako ngayon. Para sa 2 bagay. Una, sa utos ng aking ama, na makipagkaibigan kay Ginoong Lin. Pangalawa, gusto ko ng ilang black powder. Hindi siguro magdadalawang isip si Ginoo Lin na ibigay ito. Ginoo Q, matalino ka. Dapat alam mo na ang black powder ay hindi basta-basta. At hindi madaling ipamigay.
Ang ibig sabihin ni Ginoo Lin ay hindi pwede. Pero hindi rin naman hindi pwede. Ang gobernador ay gusto ng black powder. Hindi naman pwedeng kunin ko ito ng basta-basta. Siyempre hindi. Alam ko na ang halaga ng pulbura ay tiyak na napakalaki. Lin Ginoo, anong alok mo? 100 bala. 100 tael ng pila. Sobrang mahal naman ito. Lin Ginoo, nagdala ako ng taos pusong intensyon sa pagkakataong ito. Kung ikaw ay magtataas ng presyo, mahirap akong makapagpaliwanag pag-uwi. At sa tingin ko, hindi rin ito magandang bagay para kay Ginoong Lin. Hahaha, bakit ganyan ang sinasabi mo, Ginoong Q? Ang 100 layang na pilak ay dahil sa pagkakaibigan namin ni Ginoong Fuyin. Kung ibang tao ito, kahit mayaman, mahirap makuha. At dahil gusto ni Ginoong Q ang mga bala na ito, dapat mong malaman na ang bagay na ito ay maaaring baguhin ang ilang mga patakaran. May mga bagay na hindi kayang gawin kahit gaano pa kalaki ang gastos. Inaasahan kong maunawaan ni Ginoong Q ang katotohanan ito. May katwiran ang sinasabi ni Ginoong Lin. Ngunit mataas pa rin ang presyo. Bakit hindi natin gawing mas mura ng 20%? Ginoong Q, dapat mong maunawaan ito. Hindi ako ang humihingi sa iyo na magbenta ng itim na pulbura. Kundi ikaw ang kusang lumapit para bumili. Hindi mo maabot ang aking mga hinihingi. Tiyak na hindi ako magbebenta. Bukod dito, wala rin akong balak na magbenta. Sige, dito na lang muna ang usapan. Kung hindi makapagdesisyon si Ginoong Q, maaari na lang siyang bumalik at ipaalam sa Ginoong Prefect. Ayos, 100 leyang ay 100 leyang. Kailangan ko ng 1,000 bala ngayon din. Pasensya na. Ang mga bala na ito ay hindi basta-basta. Imposible ang magbenta ng ganito karami. Huwag masyadong malaki ang pagnanais, Ginoong Q. Mas mabuting bumili muna ng 100 piraso. Ang itim na pulbura na ito ay para lamang sa sariling depensa. Ngunit hindi maaring gamitin ng malawakan. Lalo na kung talagang ibibigay sa isang hukbo. Hindi ko naman binabawasan ang kakayahan ng gobernador. Hindi niya talaga kayang suportahan ito. At wala rin akong ganitong karaming materyales. CJ. 9 na piraso, ayos lang. Si Lin Yun ay talagang nagpakita ng kahusayan sa lahat ng aspeto. Bakit parang isang probinsyano kapag nakakita ng salapi? Anong tinitingnan mo, Ginoong Lin? Wala, nagmamasid lang ako. Dapat sana ay ipinadala ako ng tatay ko para bumili ng pulbura para sa susunod na pagsugpo sa mga bandido. Pero dahil hindi mo kayang ibenta ang ganito karaming, hindi na kita mahihirapan. Pero tungkol sa pagsugpo sa mga bandido, kailangan talagang magtrabaho si Ginoong Lin sa susunod. May sinabi na ang tatay ko tungkol dito. Kailangan sumang-ayon si Ginoong Lin. Ang pangunahing gawain sa pag-aalis ng mga bandido ay nasa ilalim ng pamahalaan ng Yocheng. Ngunit maaari kong ayusin ang aking mga tauhan para tumulong. Ano sa palagay mo, Ginoong Q? Ginoong Lin, sabihin mo ang totoo. Nagtayo ka ba ng isang grupo ng mga tauhan sa New Bay Village? Tuwing may operasyon ng gobyerno laban sa mga bandido. 4 lang ang ipinapadala ko. Napakakaunti niyan. Huwag mong subukan, Ginoong Lin. Mahalaga ka sa aking ama. Ngunit ang paglaban sa mga bandido ay isang prinsipyong issue. Mas mabuti pang huwag kang magkamali sa iyong mga hakbang. Huwag kang mag-alala, ang 4 kong ito ay katumbas ng 10 mula sa inyong gobyerno. Sige na, ganito na lang. Huling-huli na ang oras. Aalis na ako muna. Zheng Yuli. Ginoo. Pumunta ka kay Ginoo Q at kunin mo ang 100 bala. Opo. Ginoo, ang silin yun talaga namang sobrang yabang. Bakit ganun na lang ang pagtanggap ng matatanda sa kanya? Sa mundong ito, tanging ang may kakayahan lang ang karapat dapat magyabang. Si Lin Yun ay ganito ang uri ng tao. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tandaan mo. Lahat ng nangyari ngayon, huwag sabihin sa kahit sino kung hindi. Tama, nung kausap ko si Lin Yun kanina. Nakapansin ba kayo sa sitwasyon ng Nubekong Baryo? Mukhang abala ang mga residente ng Nubekong Baryo. Sikretong nagmasid ang aking tauhan. Napansin niyang lahat ng bahay ay may nilulutong bagay. Bagamat hindi niya nakita ng eksakto, naamoy niya ang isang masangsang na amoy. Parang dumi. Huwag na nating pag-usapan pa. Mabilis tayong umalis. Subukan nating makabalik sa Yocheng bago magdilim. Anong iniisip mo at nakangiti dyan? Tama, pinatay ko si Qiuyi ng may galit. 100 bala, ibinenta ko ng 100 tael na pila. Ang mga gamot na ito ay talagang mahalaga. Kung ganon, mayaman na tayo. Hindi na ito mukhang itim na bala. Parang pilak talaga, Ginoo. Araw-araw ang ginagawa ng mga taga na yon ay pilak. Siyempre naman, kailan pa nagkaroon ng Ginoo ng negosyo na nalulugi? Kaninong sandata ang binenta ni Ginoo kay Qiuyi kanina? Sabi na nga ba, 100 piraso. Bakit ang konti naman? Meron pa naman tayong marami sa imbakan, di ba? Ano ang alam mo? Hindi pwedeng kumalat ng malawakan ang mga bala ngayon. Sa ngayon, mahina pa ang lakas natin. Kung mapansin tayo ng mga tao ng Lin, tapos na ang lahat. Bukod dito, mas kaunti ang ibebenta ko. Mas mataas ang presyo sa hinaharap. Tingnan mo, ang pagkakataon nating kumita ng malaki ay nasa likod pa. Sa loob ng 3 araw. Matagal na akong naghintay. Sa wakas ay natupad na. Pwede na ba nating simulan ang pagtatanim? Kapag hinog na, tawagin si Zheng Yuli para magdala pa ng ilang sundalo. Huling prinsip. Anong ginagawa ninyo?
Huwag nang magtanong, malalaman mo rin agad. Bakit kaya si Ginoong Lin ay sobrang interesado sa mabahong lupa? Ginoong Lin, tinawag niyo ako. Ihanda na. Ihatid ang mga pataba sa hukay sa labas ng ngayon. Bilisan niyo, ilipat na. Ihatid sa labas ng ngayon. Sobrang galing talaga ni Ginoo Lin. Kahit sa pagtatanim, sobrang husay niya. Sobrang galing talaga ni Ginoo Lin. Di ba? Kung nakarating si Ginoo Lin sa bukirin ng baka, tunay ngang nagpasalamat ang aming mga ninuno. Mga kababayan, ito ay isang simpleng eksperimento lang sa ngayon. Hindi tayo nagtatanim ng malawakan. Kaya sa mga susunod na araw, kailangan namin ang tulong ninyo sa pagdidilig. Huwag mag-alala, Ginoong Lin. Hindi kami magaling sa ibang bagay. Pero sa pagtatanim, tiyak na walang problema. Hindi rin ito kasing dali ng iniisip mo. Mula ngayon, araw-araw, diligan ng isang beses sa umaga, tanghali, at gabi. Kung may tumubong mga punla, agad mo akong ipaalam. Ay. Mahal, sigurado ka bang magtatagumpay ka? Hindi ko maipapangako. Ngunit tiyak na may 7% posibilidad. 7%, hindi na yon maliit. Ginoo, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Tanungin mo na, kahit di ko rin naman sasabihin sa'yo. Hindi, kailangan mong sabihin sa akin. Paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Yung paggawa ng itim na pulbura. Yung mga bagay na parang hindi pangkaraniwan na nakakabaliw. At nakapag-imbento pa ng pabango. Ngayon, marunong ka pang magtanim. At mukhang sobrang profesional pa. Sigurado ka bang salin pamilya? Sa loob ng maraming taon ay naging spoiled na anak. Kung sasabihin kong ako'y isang henyo na walang guro, tiyak na hindi maniniwala ang ikalawang ginang. Ngunit totoo nga ito. Sige, tanungin kita. Kapag ang iyong lakas ay umabot sa tiyak na antas, ano ang gagawin mo? Hindi ba mas mabuti kung magiging magaan at komportable ang buhay? Bakit mo kailangang bigyan ang sarili mo ng ganitong malaking pressure? Nagsisinungaling ka. At hindi ko rin naman naisip kung ano ang hinaharap. Nakatuon lang ako sa kasalukuyan. Sabihin mo na lang sa akin, mahal. Pangako, hindi ko sasabihin sa kahit sino, nangako ako. Naaalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin noong huli? Yung tungkol sa ano? Yung tungkol sa kung paano ka naakusahan ng rebelyon. Tungkol dito, bakit? Gusto mo bang ipagtanggol ang sarili mo? Iyan panaginip mo lang yan. Hindi ako ganoong kabored. Iyan sabi mo pa dati na alagaan mo ako ng maayos. Ngayon na nakuha mo na ang katawan ng iba, ganyan ka na lang makipag-usap. Walang responsibilidad na tao. Ang pagbibigay sa iyo ng katarungan ay magdadala lamang ng mga dating kaaway mo sa politika. Bakit ko naman kailangan gawin ang ganitong stupidity? Ang ibig sabihin ng Ginoo ay maghanap ng ibang paraan. Maaari na rin tungkol sa sinabi mo noon tungkol sa pagbabawas ng mga prinsipe. Naisip ko ng mabuti. Kung titignan mula sa pananaw ng Estado at ng kaharian, talagang napakahalaga. Ang tinatawag na mga prinsipe. Noong panahon ng ating dakilang ninong, walang problema ito. Ngunit sa panahon ng kapayapaan ngayon, ang mga prinsipe na ito ay naging itumor sa loob ng dekada. Ang dakilang dinastya ay mayroong otoridad. Hindi ko inasahan na pareho tayo ng pananaw sa politika. Sobrang mahal na mahal kita. Pumunta ka sa kwarto mo at umupo. Huwag araw-araw na lang ang iniisip ay masamang bagay. Hindi mo pa nasasabi kung ano ang ibig mong sabihin sa ibang daan. Hindi makatarungan ang pamilya Lin sa akin. Kapag dumating ang araw na ako'y umangat. Siyempre, unang-una kong aatakihin ang pamilya Lin. Napakaganda, asawa. Sa pagkakataong ito, buong puso akong sumusuporta sa iyo. Talagang nagiging mas matapang kayong dalawa. Ako ang tunay na pinuno ng pamilya. Ano ang ibig sabihin ng nagiging mas matapang? Asawa, ikaw at ako ay magaling. Ngayon, hindi masaya ang malaking ginang. Tumingin ka na lang sa sitwasyon. Asawa, mas mabuti pang pakalmahin mo si Ate Wuyu. Talagang mahirap unawain ang puso ng babae. Tama ang mga sinaunang tao, hindi sila nagkakamali. Anong sinasabi ng asawa mo dyan? Anong nangyari? Bakit ka naging ganito? Bakit ka bumalik? Hindi ka ba kasama si Wan King? Galit si Dave. Wala na akong ganang makipag-usap. Ibig sabihin ba ay nasira ko ang iyong mood? Anong sinasabi mo? Wuyu, huwag kang maging sobrang sensitibo sa susunod, okay? Naiintindihan ko, gusto ko rin maging maluwag. Pero kanina, nakita kitang napaka-sweet niyo. Medyo hindi ko ito nakayanan. Ngunit sa susunod, unti-unti kong matatanggap ito. Narito, para sa'yo. Huwag ka nang magalit. Sabi ng mga ninuno, mahirap alagaan ang mga babae at mga maliit na tao. Magsikap kayong lahat. Huwag kayong parang hindi nakakain ng maayos. Mahigit 1 buwan na kayong mga tauhan ni Ginoong Lin. Kung wala kayong kahit kaunting progreso, wala rin akong maipapasa kay Ginoong Lin. Ganyan mo sila sanayin araw-araw. Ipinapaabot ko sa inyo, Ginoo. Ngayon ay nagsasagawa ng pagsasanay sa taktika. Ito rin ay para sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Kung sakaling mapunta sa digmaan, kung wala silang magandang kondisyon sa katawan, kahit anong magandang kagamitan ang ibigay sa kanila, mahirap pa rin makabuo ng lakas sa laban. Tama ang sinasabi. Ngunit kailangan ding isaalang-alang ang pamamaraan at aktwal na sitwasyon. Ang kailangan ko ay isang mabilis at epektibong hukbo ng mga kabalyero.
Ang pagsasanay sa katawan ay isang maingat at komplikadong disiplina. Halimbawa, ang pagpapabuti ng tibay ay nangangailangan ng mahabang takbuhan. Ang pagsasanay sa lakas ng braso ay nangangailangan ng pagbubuhat o pagtapon. Ang tiyak na pagsasanay ay maaaring lubos na mapabuti ang kahusayan. At maaari rin itong magbigay ng tiwala sa mga sundalo. Pero ang resulta ng marahas na pagsasanay ay ang pinakamababa. Ginoo, hindi ka siguro marunong mag-ensayo ng militar, ha? Haha, hindi pa ako nagdadala ng sundalo. Pero nakipag-usap na ako sa mga tagapagsanay ng pamilya Lin. At nasaksihan ko na rin silang magdala ng sundalo. Kaya sundin mo na lang ang paraan na sinabi ng Ginoo. Lahat tumayo na. Mag-ensayo kayo ng takbo paikot sa ibabaw ng bundok ng baka. Halika, sumunod ka sa ritmo ko at tumakbo. Huwag magulo. Bakit ka gising ng maaga ngayon, Ginoo? Nagtatakbo ka pa? Mas gusto ko pang makasama ang mga sundalo sa pagsasanay. Ginoo Lin, nagtagumpay ka. Anong nagtagumpay? Yung eksperimento sa bukirin may mga usbong na. Tingnan natin kung magpapatuloy tayo. CJ. Ginoo, ang galing mo talaga. May pag-asa na ang Koubak Village. May pag-asa na. Bakit walang batang bagong tanim doon? Sabihin mo, kanino naghasik ng binhi noong araw? Ako yon. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo ang tiyak na sitwasyon. Ano ang itinatanim doon? Ipinapaabot ko po, Ginoo. Ang itinatanim doon ay ang bigas na ibinigay niyo sa akin noong nakaraang pagkakataon. Nagkamali ako. Siyempre, kailangan ng palayan para magtanim ng bigas. Mukhang kailangan pang maghintay para makapagtanim ng bigas. Kailangan munang maayos ang lupa ng lubusan. Hahaha, ayos lang. Ang makapagtanim ng trigo ay isang biyaya mula sa Diyos para sa New Bay Village. Sige, mula ngayon. Sundin niyo ang paraan na sinabi ko noon. Magsimula sa malakihang paggawa ng organikong pataba. Pagpapabuti ng lupa. Pagkatapos ay buong pusong pagtatanim. Ayos. Ginoo, tunay na kayo ang swerte ng aming New Bay Village. Dahil sa inyo, hindi lang kami namumuhay ng maayos sa New Bay Village. Ngayon, maaari na rin kaming magtanim ng mga butil. Mas mabuti kayo kumpara sa mga ipinadala ng korte ng mga mandarambong. Maraming mga tamad na opisyal ang hindi nag-aalaga sa mga tao. Huwag kang masyadong magalak ng maaga. Sa ngayon, ito ay isang paunang tagumpay lamang. Napakaliit ng piraso ng lupa. Sapat pa ang tubig mula sa lawa. Ngunit kung talagang magtatanim ka, naisip mo na ba kung paano mo didiligan ang mga pananim? Hindi ko pa talaga naisip yon. Hindi ba't sinabi mo na dati ang tungkol sa bagay na ito, Ginoo? Dapat meron ka ng paraan, di ba? Ako'y may ideya lamang din. Kung magtatagumpay o hindi, nakasalalay na sa tadhana. Gusto mong magdilig ng malawak na taniman sa kakaibang lokasyon ng Baka Back Farm. Siguradong mas mahirap pa kaysa abutin ang langit. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Noong una, iminungkahi kong magtanim ng butil sa New Bay Village. Naisip kong gamitin ang artipisyal na interbensyon para sa pag-ulan. Iyon ay ang mga rocket para sa pag-ulan. Sa kasalukuyan, batay sa aking kakayahan sa paggamit ng pulbura. Madali lang para sa akin na ipalipad ang rocket para sa pag-ulan. Kailangan lang dagdagan ang konsentrasyon at dami ng pulbura. Ang tanging hirap ay ang pagkuha ng pangunahing sangkap para sa paggawa ng rocket para sa pag-ulan. Ito ang bahagi na hindi ako sigurado. Esposo ko. Bakit ka ganyan kainis sa umaga? Sino ba ang nakainis sa'yo? Naglalaro sa bukirin. Bakit ka naiinis sa pagtatanim? Nabigo ba ang eksperimento sa taniman? Kung nabigo, edi nabigo na lang. Hindi mo rin masisisi. Masyadong mahirap ang lupa dito sa New Bay Village. Ine, anong sinasabi mo? Sino ang nagsabing nabigo ang eksperimento? Katatapos ko lang tingnan. May mga usbong na lumalabas. Hindi ba't magandang balita yan? Bakit ka pa nag-aalala, mahal? Uy, hindi nyo alam. Tunay na naging matagumpay ang eksperimento. Ang susunod na hakbang ay ang malawakang pagsasaka. Kailangan na sigurong mag-irigasyon. Hindi pwedeng gamitin ang tubig mula sa lawa malapit sa New Bayshan. Sobra ang sulfur doon. Hindi talaga pwedeng magtanim kahit pa makatanim. Ngayon ay nag-aalala ako kung paano mag-igib. Hindi ba't naisip mo na ang plano noon pa? Naisip ko na ang plano. Ngunit kung magtatagumpay ito, hindi pa tiyak. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Tulad ng paniniwala namin sa iyo. May kailangan ka bang ipagawa sa akin? Ano na naman ang gusto mong ipagawa sa akin? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Pakiusap, Madam San, pumunta ka sa Yocheng. Tulungan mo akong bumili ng ilang kelp. Walang problema, di ba? Ang kelp ay hindi ba seaweed? Bakit mo kailangan yan? Aba, talagang mayaman ang kaalaman ni Madam San. Alam pa niyang ang kelp ay seaweed. Yan kasi, hindi niyo ako pinapansin. Bagaman lumaki ako sa kapatagan. Maswerte rin akong makapunta sa tabing dagat. Haha. Parang hindi mo naman ako pinupuri ah. Ganito ba ang ugali mo kapag humihingi? Sige, okay. Nananawagan ako kay Yanyin. Sana huwag nang alalahanin ang nakaraan upang bumili ng ilang kelp sa Yocheng para sa aking asawa. Yenan, mas maganda yan. Hindi mo pa sinasabi kung gaano karami ang bibilhin mo. Hindi ko rin alam kung gaano karami. Sa madaling salita, bilhin mo kung gaano karami ang kaya mo. Mas marami, mas mabuti.
Mahal, anong trip mo na naman? Nagsisindi ka ng apoy dito. Susunugin mo ba ang bahay natin? Sinunog kita. Huwag magsalita, basta manood ka na lang. Talagang kahanga-hanga. Akala ko ang pag-install ng boiler ay mahirap. Ito ay isa lamang sa mga kasangkapan. Huwag masyadong seryosohin. Kailangan ng yodo at pilak para gumawa ng rain bomb. Ang yodo ay maaaring makuha mula sa seaweed. Mas madali nang makuha ang pilak. Pero kailangan pa rin ng isang hornuhan para sa pagkatunaw. Para tunawin ang pilak. At pagsamahin ito sa iodine. Para makabuo ng silver iodide. Maghintay ka dito. Pupunta ako sa kusina para maghanap ng isang ceramic na palanggana. Para sa susunod na hakbang, kailangan natin ng distilled water para sa pagkuha ng iodine. Bago bumalik si Una, kailangan kong ihanda ang lahat. Kahit na hindi pa naitanim ang mga pananim, dapat ay handa na ako. Para hindi tayo magkaproblema sa huli. Masisira ang lahat noon. Ginoo. Gusto mo bang ikabahala ako? Hehe, tunay na napakahirap ng buhay ng malaking misis. Para sa pamilya, araw at gabi siyang nagsisikap. Nakikita ito ng asawa niya. At nasasaktan ng puso niya. Bilang isang alipin, nararapat lang na magpuyat ng kaunti. Pero sa gabi, hindi ko kayang aminin na nagsisikap ako. Sa mga nakaraang araw, lagi na lang akong nag-isa sa kwarto, di ba? Huwag mag-alala, malaking misis. Sa totoo lang, may kailangan lang akong ayusin kasama ang ikalawang asawa nitong mga araw na ito. Ngayong gabi, sasamahan ko ang pangunahing asawa. Lanan. Wulong, tulungan mo akong maghanap ng isang bakal na kawali. Dapat may takip. Maghanap ka rin ng isang porcelain na palanggana. May urgent akong kailangan. Bakit mo kailangan ang mga ito? Baka naman ang asawa ay magluluto ng dumi sa bahay. Kung ganun, hindi ko ibibigay. Anong iniisip mo? Anong dumi ang lulutuin? Gusto kong magluto ng kelp. Ito ay pwedeng kainin. Ayos na yon. Huwag mong gawing iba ang kawali na ito, asawa. Ito ang ginagamit natin sa pagluluto. Alam ko na. Hindi naman ako tanga, asawa. Hindi ko naman masisira o madudumihan ang gamit sa bahay. Anong ibig mong sabihin, asawa? Bakit hindi ko maintindihan? Mabuti nga at hindi mo naintindihan. Kailangan kong kumuha ng purong tubig. Hindi ba tubig na lahat yan sa palayo? Ano pa bang tubig ang kailangan mo, Ginoo? Wala bang pagkakaiba ang tubig sa tubig? Siyempre may pagkakaiba. At malaki ang pagkakaiba. Itong tubig pangbuhay ay kinuha mula sa balon sa dulo ng ngayon. Maaari kong ipalagay na ang tubig na ito ay hindi nakakasama sa tao. Ngunit naglalaman ito ng maraming trace elements. Pati na rin ang ilang mga parasito at bakterya. Ang dalawang ito ay tiyak na nakakapinsala sa katawan ng tao. Ano ang bakterya? Ang tubig sa ilalim ng lupa ng New Bay Village. At tiyak na labis ang sulfur. Asawa, saan mo nakuha ang mga kaalamang ito? Paano ko ba ipapaliwanag sa iyo? Ang mga parasitiko at bakterya ay bahagi rin ng lahat ng bagay sa mundo. Tulad ng mga langgam sa lupa at mga inahin sa babuyan. Ngunit masyado silang maliit na hindi ito makikita ng karaniwang tao. At sa napakalaking mundo, walang hindi kakaiba. Hindi mo pa nakikita, ibig sabihin lang yan ay hindi ka gaano kaalam. Pero hindi ibig sabihin na wala ito. Ay, Ginoo Q. Bakit kayo nandito? Ginoo Q, ang ikalawang Ginoo ay naghahanap kay Ginoo Lin. Ginoo Lin, nandoon ba si Ginoo Lin? Nandoon siya, abala sa loob ng bakuran. Abala siya. Hindi ko alam. Umabot na sa antas ni Lin yun. Kailangan pa bang magtrabaho pa? Anong abala? Mas mabuting tanungin ni Ginoong Q ang aking asawa. Uminom ka. Dumating na si Ginoong Lin, si Ginoong Q. Ay, anong hangin ang nagdala kay Ginoong Q dito? Paano ko maintindihan ang ibig sabihin ni Lord Lin? Parang hindi niya ako tinatanggap ng buong puso. Huwag naman po ganoon. Si Ginoo Q ay nakarating na rin. Magpapasaya rin ito sa New Bay Village. Ako si Lin yun, masaya na ako. Siyempre, tatanggapin namin kayo ng buong puso. Halika, pumasok na po kayo. One King, dalhan mo si Ginoong Q ng isang upuan. Hehe. Ano ang ginagawa ni Ginoong Lin? Ginoong Q, naaalala mo pa ba ang pinagpustahan natin dati? Siyempre, naaalala ko. Narinig ko rin na si Ginoong Lin ay nagtatanim ng mga binhi ng trigo sa New Bay Village. Ngunit ito ay unang hakbang pa lamang. Gusto mong magtanim ng maraming pagkain. Pero hindi madaling magtanim ng pagkain. Pero yung mga hindi magagawa ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang gawin, Lin yun. Ginoo Lin, mas mabuting sabihin mo na lang. Kung ano ang kaugnayan ng ganitong klase ng pagkain. Sa lutuing pinapainit mo. Dahil alam ni Ginoo Q na mahirap magtanim sa New Bay Village. Sigurado kang alam ang tiyak na dahilan, di ba? Siyempre, ang lupain sa bukirin ng baka ay tuyot na tuyot. Mahina ang lupa, at madalang ang ulan taon-taon. Sa ganitong kalagayan, hindi talaga bagay ang pagtatanim ng palay. Tinatanggap ko rin na si Ginoong Lin ay isang taong magaling. Pero limitado pa rin ang kanyang lakas. Hindi talaga niya mababago ang tadhana. Mali si Ginoong Q sa pagkakataong ito. Kami ni Ginoong Lin ay laging nag-isip bago kumilos. Kung hindi, hindi kami gagawa.
Kung gagawa kami, tiyak na gagawin naming pinakamahusay. Naiintindihan mo pa rin ako, Ginoong Q. Hahaha, may katotohanan ang sinabi ni Ginoong Q. Ngunit humihingi ako ng tawad, hindi ako sang-ayon. Ang kakayahan ng tao ay may kaugnayan sa kaalaman. Kapag ang kaalaman ng isang tao ay umabot sa antas na kayang durugin ang lahat, maaaring talunin ng tao ang tadhana. Kahit na baguhin ang mga patakaran. Bakit hindi mo ipaliwanag kung bakit kailangan ng pugon, Ginoong Lin? Sa kaalaman ni Ginoong Q. Natatakot akong mahirapan akong ipaliwanag ito ng maayos. Ikaw. Talagang magaling ang bibig ni Ginoong Lin. Kung makakasali ka sa pambansang akademya, tiyak na ikaw ang mangunguna sa lahat ng mga eskola. Mukhang mali ang pagtingin ko sa kanya. Kung hindi marunong magtiis si QE, ang ganitong tao ay walang panganib. Ngunit kanina, sinabi ko ang mga bagay na napakasakit. Ngunit si QE ay nagkunwaring walang nangyari. Ito ay hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Tingnan mo, Ginoong Q, kung ano ang nasa loob. Hindi ba't isang palanggana ng mainit na tubig lang ito? Tama, ito ang hinahanap ko, isang palanggana ng mainit na tubig. Ngunit hindi ito ordinaryong tubig. Hindi ito ordinaryong tubig. Ano ito? May lason ba sa tubig? Saan naman galing ang lason? May malaking gamit pa ang tubig na to sa susunod. Tama, si Ginoo Kwai, hindi ba? Hindi kaya espesyal na pumunta dito para makipagkita lang sa akin. Siyempre hindi. Ginoo Lin, di ba napag-usapan na natin noong nakaraan? Na pumayag kang magpadala ng 4 na tao para tumulong sa paglilinis ng mga tulisan. Tingnan mo nga ang utak ko. Sa dami ng ginagawa ko nitong mga nakaraang araw, sobrang abala. Nakalimutan ko ang bagay na ito. Pwede bang pakisabihan si Zheng Yuli na pumunta rito? Ginoong Lin, sigurado ka bang 4 lang ang ipapadala? Huwag mag-alala, Ginoong Q. Sapat na ang 4 na tao para labanan ang mga tulisan. Noong pinuksa ko ang Hefeng Zhaian Golden Alliance, hindi rin marami ang ginamit ko. May isang bagay si Ginoong Q na hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Walang anuman, Ginoong Lin. Ganito kasi, ang Yu Chengfu ay kumikilos laban sa mga bandido. Dahil dito, ang New Bay Village ay tumulong din. Kaya ang mga nakuhang benepisyo. Hahaha, huwag kang mag-alala, Ginoong Lin. Sinabi na ng tatay ko dati. Ang mga nakuha sa paglipol sa mga bandido ay paghahasya natin ng 37. Ang mga tao at lakas mula sa Yu Chengfu ay hindi basta-basta. Kaya naman, dapat makakuha tayo ng malaking bahagi. Walang problema kung kukuha tayo ng 30% mula sa New Bay Village, di ba? Ginolin, hinahanap mo ako. Kung may pakinabang, dalhin mo agad ang 3 pinakamaasahan mong kasamahan. Kasama sila sa paglaban sa mga bandido kasama si Prefect Yu. Sa panahon ng operasyon, kailangang sumunod kayo sa utos ni Prefect Yu. Huwag sumuway. Kung malaman kong nagkakalat ka, ano ang mangyayari sa'yo? Hindi ko na kailangang sabihin pa. Maging kampante ka. Hindi ko ipapahiya ang bakalikod na yon. Magandang balita, pumili ka na. Ginoong Lin. Kagabi pinapunta mo si Zheng Yuli para pumili ng tao. Anong nangyari, binibini ko may pagtutol ka? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pinapunta siya ni Ginoo Lin para pumili ng tao. Natatakot ka ba na nagtatayo ang New Bay Village ng sarili nitong pribadong hukbo? May masamang balak ang mga salitang iyon ni Binibini Kui, ha? Ay, huwag po sanang magkamali si Ginoo Lin. Basta nagtanong lang naman ako nang walang masyadong iniisip. Hindi naman nakakaapekto sa relasyon natin pareho. Sa ngayon, hindi ko na rin itatago pa. Totoo, meron akong mga tauhan. Katulad ni Kuya Ba. Pero malayo pa rin sa pagiging pribadong armadong grupo. Huwag mag-alala, Ginoo Q. Hehe, yung mga pinapalaki ni Lin Xuan ay mga bay. Hindi maihahambing kay Ginoong Lin. Kung ang bawat isa sa mga tauhan ni Ginoong Lin ay may hawak na bambogon, tiyak na ang kanilang laban ay kayang durugin ang karaniwang regular na hukbo. Hahaha, huwag mag-alala, Ginoong Q. Mula nang huli tayong nagpalitan ng impormasyon, nagtatag na tayo ng pinakapundasyon ng tiwala. Sa oras na yon, kahit sino pa man, maging si Ginoong Fuyin o si Ginoong Q, maari tayong maging pinakamaasahang kasosyo. Ang ganyang salita ni Ginoo Lin ay talagang nakakatuwa. Kaya't makatitiyak na si Ginoo Lin ay walang problema. Bukod pa rito, mas mapagkakatiwalaan si Ginoo Lin kaysa kay Lin Xuan. Sa totoo lang, nagkamali ako noon. Sana'y huwag mong alalahanin ang nakaraan, Ginoo Lin. Siyempre, marami pa tayong panahon para magkasama sa hinaharap. Sa ngayon, kahit anong pakikipagtulungan, lahat ay para lamang sa pagtataguyod ng tiwala. Tama ba ang sinasabi ko? Sa mga darating na araw ni Ginoo Q, sana'y matulungan mo ako. Yun hindi ka na kailangan magpakaano, Ginoo Zeng. Ikaw ang matalik na kaibigan ni Ginoo Lin. Kaya mula ngayon tayo ay magkaibigan na. Ano mang hiling mo, sabihin mo lang. Basta't sumusunod sa mga patakaran. Siguradong mapapawi ko ang iyong pagod. Salamat. Halika na. Maraming salamat kay Ginoo Q. Ako ay gagawin ang lahat ng aking makakaya. Tandaan mo, Zheng Yuli. Kayo 4 kahit kailan paman. Dapat niyong alalahanin. Kayo ay mga tao ng aking New Bay Village. Dapat lamang na magbigay ng karangalan. Huwag magpahiya. Kung makarinig ako ng masamang balita. Siyempre, mahigpit ang parusa. Huwag mag-alala, Ginoo. Kami ay lubos na pinalad sa inyong pagtulong. Sa pagkakataong ito, tiyak na magbibigay kami ng karangalan sa New Bay Village. Hahaha, ayos na. Dahil natapos na ni Ginoong Lin ang misyon na ito, hindi na ako mag-aabala. Inaasahan ko rin ang magandang balita mula kay Ginoong Lin. Kung talagang makakamit ang kalayaan ng New Bing Baryo, tiyak na paparangalan si Ginoong Lin ng Yucheng Prefecture. Kaya't umaasa ako sa magandang sinasabi ni Ginoong Q. Asawa, talagang nakasakay na tayo sa malaking barko ng Yucheng Prefecture. Sa ngayon ganito muna. Kakalang delikado talaga kanina.
Kung mali ang sugal ni asawa, na magalit si Qiu Yi, delikado tayo niyan. Ang buhay ay isang malaking sugal na rin. Pero matagal ko nang nakikita, na gusto kong umakyat sa ulo niya. Wala lang talagang pagkakataon. Sa mga nakaraang taon, lagi akong pinipigilan ni Qiu Guangli. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi niya ito palalampasin. Talaga namang mas mataas ang kakayahan ng aking asawa. Ngunit direktang ipapadala mo si Zheng Yuli at ang 4 pang tao sa Yucheng para sa mga opisyal na gawain. Baka sakaling makuha ni Qiu ang kanilang suporta sa likod ng mga eksena. Hindi ka ba natatakot na hindi na sila babalik? Nakalabas pa ng ating mga lihim. Gusto mong bantayan ang isang tao. Hindi mo siya kailanman mababantayan. Binigyan ko siya ng ganap na tiwala at kalayaan. Pero kung siya mismo ay hindi nagsusumikap, huwag na niyang sisihin ako kung wala ng awa. Kumain ka ng mas marami. Lanan. Sino ang nasa harapan? Hindi ba't dapat magbigay daan? Huwag makialam. Diretso lang tayong dumaan. Mukhang ang ikatlong asawa ng aking Ginoo ay nasa tapat ni Ginoong Qiu. Siya nga. Paano siya nandito? Huminto ka. Akala ko sino. Kaya pala asawa ni Ginoong Lin. Talagang nakakahiya, hahaha. Paano nandito si Ginoong Qiu? Kakatapos ko lang makipagkita kay Ginoong Lin sa New Bay Village. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagpunta ng asawa sa Yu City. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi lamang dapat pumasok sa bayan para bumili ng mga buhay na hayop. Saan ba pupunta si Zheng at si Ginoong Qiu? Ito ay atas ni Ginoong Lin. Tumulong sa pag-alis ng mga bandido sa tahanan ng alkalde. Huwag mag-alala, Ginoong San. Huwag mag-alala, Ginoong San. Nakipagkasundo ako kay Ginoong Lin sa pagkakataong ito. Ang pag-alis ng mga bandido ay kapaki-pakinabang para sa ating dalawa. At si Kapitan Zheng ay hiniram lamang ng aking anak na lalaki para tumulong. Kapitan Zheng, ikaw ay isang taong pinahahalagahan ng aking asawa. Kung ikaw ay mangahas na saktan ang New Bay Village, hindi kita patatawarin. Paalam na. Sobrang mayabang ng ikatlong asawa na ito. Na, Kapitan, ang tono niya. Walang dapat ipag-alala si Kapitan Zheng. Ang ikatlong asawa ng binatang Lin na ito ay isang tao mula sa mga barbaro. Medyo naging mas malaya ang ugali ko. Pero wala naman akong masamang balak. Pasensya na po, Ginoo Qiu. Pero tama po kayo. Totoo pong masigla ang ugali ni Madam San. Ginoo Zheng, ilan ang dala ninyong mga bala ngayon? Iyan, huwag po kayong mag-alala, Ginoo Qiu. Huwag ninyong isipin na kami lang kami 4. Ngunit sapat na rin ito upang tulungan ang Yucheng na labanan ang mga tulisan. Leader Zheng, huwag magkamali. Ako'y nagtataka lang naman. Pwede bang sabihin ang isang tiyak na bilang? 200 na mga tulisan. Sapat na ito upang mapuksan namin ng 3 o 4 na beses. Leader Zheng, pwede ba tayong mag-usap pa ng mas detalyado? CJ. Si Zheng ang nakakuha ng tiwala ni Ginoo Lin at ipinadala para magsagawa ng tungkulin. Kaya sigurado siyang kanyang kasangga. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ginoo Qiu, pakisalita na. Ganito, noong nakaraang beses, nakipagtransaksyon ako kay Ginoo Lin. Sa 100 layang na pilak, nakabili ako ng 100 piraso ng bala. At si Kapitan Zheng kasama ang 3 tao ay may halos 1,000 bala. Napakaraming bala para sa paglipol ng mga bandido. Sayang talaga ito. Hindi ito paligoy-ligoy. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin naipahayag ang pangunahing ideya. Pabilog ang usapan. Ano ba talaga ang gustong sabihin ni Ginoong Qiu? Napakadali, basta't ibenta ni Zheng ang mga bala ninyo sa akin. Sa mga kamay ninyo. Sa pagkakataong ito ng pagsugpo sa mga bandido, hindi na kayo kailangang makialam. At ako, ang batang ito, ay mag-aalaga sa inyo ng isang buong serbisyo. Tutulungan kayong lubos na mahulog sa pagmamahal sa Yucheng, paano ba? Si Ginoong Qiu ay labis na pinagkakatiwalaan at sinusuportahan ni Ginoong Lin sa mga bagay na nasa harapan. Napakahalaga ng lahat ng ito. Hindi ko kailanman magagawa ang ibenta si Ginoong Lin. Mas mabuti pang huwag mo nang isipin. Bukod dito, ang mga salitang sinabi mo sa akin ngayon, mananatiling lihim sa akin. Hindi ko kailanman ito ibabahagi sa iba. Hindi ko akalain na ang dating magnanakaw ay may ganitong katapatan. Ayos lang kung ayaw ni Commander Zheng. Sige na nga. Lin Xuan, ang laki ng loob mo. Nangahas kang hindi pakinggan ang babala ko sa'yo noong nakaraang beses. Ginoo Qiu, huwag magkamali. Ako ay nagpunta lang sa Yu City kasama ang mga tao para bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Walang ibang motibo. Hindi ko inaasahang makikilala kita. Lene. Yene, talaga ba? Talagang napakakakaibang pagkakataon naman. Heh. Baka naman si Ginoong Qiu ay bagong galing sa base yan. At ano kung ganon? Ano naman ang pakialam mo? Huwag kang magalit, Ginoong Qiu. Isa lang naman akong nagtatanong. Lene. Ginoo Qiu, hindi na magtatagal ang araw. Mas maganda kung magmadali na tayo. Pag madilim na, delikado na dito. Sige na, Lin Xuan. Kung kailangan mong pumasok sa bayan para mag-asikaso, hindi na kita pipigilan. Ngunit huwag ka nang magsalita pa. Dito na tayo maghiwalay.
Ganito na lang ba ang pagpapalaya ng Panginoon sa kanila? Naghintay tayo rito ng 2 oras. Siyempre, hindi pwede. Kung aalis sila, papasok din tayo sa lungsod. Mahirap ang ginawa mo, ikatlong Ginoo. Nakahanda na ang pagkain para sa'yo. Kumain ka na. Hindi ako gutom, kakain ako mamaya. Tatanungin kita. Pinadala mo si Zheng Yuli para tumulong kay Yuxi sa pag-alis ng mga bandido. Tama. Iyan asawang Ginoo. Ganito ka lang ba nagtitiwala kay Zheng Yuli? Sinabi ko na sa'yo dati. Huwag magduda sa mga taong pinagkakatiwalaan. Huwag pagkatiwalaan ang mga taong may duda. Ngunit ang 4 na tao ni Zheng Yuli ay may dalang bambogon para sugurin ang mga bandido. Tiyak na marami rin silang dalang bala. Kung sakaling may gawin siyang kalokohan. Hindi mo alam. Noong nakaraan, nag-isip ako ng matagal sa daan.